Hi guys! Welcome! So, katatapos lang natin mag-gym. Nandito tayo sa Robinson Ermita. For this video guys, pag-usapan lang natin bakit ako muna ADB 160 instead ng big bike na CF Moto 450 MT. If naalala nyo last time, nagpa-poll ako kung anong motor ang magandang bilhin. Kung mag-ADB 160 or CF Moto 450 MT. Actually, sa puso ko talaga, kukunin ko na talaga yung big bike. Pero at the same time, since binenta ko nga si PCX 160, gusto ko rin mag-scooter. So humingi ako ng tulong sa mga viewers, sa mga followers natin kung anong magandang kunin. Wait lang, lalabas lang ako. So ayun nga. Speaking, ito sa Rob Manila pala tayo guys. So ayun nga, speaking, habang nasa yacht ako, actually habang nasa barko ko, sobrang pinag-iisipan ko talaga kung kukuha na ba ako. But then, binudget ko siya, sinulat ko kung magkano yung magagastos sa big bike, magkano yung magagastos sa scooter, magkano yung matitira sa pera ko. Lahat-lahat guys, as in pati maintenance, parts, gasolina, langis. Pinag-isipan ko talaga mabuti yan kung magkano yung budget. And then na-realize ko, nakausap ko rin kasi si Junaidi before. Yun nga, yung Kawasaki Ninja 400 niya, yung pinagamit niya sa atin. Nagchat-chat kami about sa parts, about sa maintenance na pinapagawa niya, langis. So kinampute ko, sabi ko, ayun nga, ilang langis yung magagamit mo, tapos ang mahal ng mga parts, ang daming yung pina-check up niya yung Kawasaki niya, umabot ng 29,000 sa dami na papalitan. Although di ko na sabihin ko saan yung branch na to. Itong branch na to, feel ko ng bubudol. Kasi guys, 2,000 pa lang tinatakbo nung motor ni Junaidi. Ang dami na pinapapalitang parts. Nagulat ako ron. Actually, yun yung minsan mahirap sa kasa. So yun nga guys, ang conclusion ko ron, yung ADB 160 kasi, kinumpute ko siya kung magkano magagastos ko. Unang-una, SRP nito nasa 168,900. Kasama na yung 3 years registration. Tapos sinama ko na yung mga box, mga ilaw, accessories, kunyari intercom, magkano yung budget, magagastos ko, magkano rin yung langis ko pa nag-change oil ako, lahat yung kinumpit ko. So nag-budget ako at least 190,000. Kasama na yung scooter and accessories na ikakabit ko sa motor. Sinobrahan ko na yon. Tapos pag magbi-big bike ako, kunyari bibili ako ng big bike, nasabihin natin nasa 300, magkano bang SRP ni CF Moto? 450 MT. Alam ko nag-compute ako nasa 328,000 siya. Wala pa yung registration fee niya. Tapos magkano yung box, kasi alam ko nababaduyan kayo pag may box. Pero gusto ko talaga palagyan ng box kasi kailangan ko 'yon. Tapos magkano yung ilaw, magkano yung crash guard, magkano yung radiator guard, magkano rin yung slider. So sobrang dami kong kinompute. Tapos magkano aabutin niya, tapos magkano yung langis, magkano yung parts, yung maintenance niya. So medyo malaki rin. Tapos mag-expressway tayo, magkano magagastos natin sa expressway. So na-realize ko na sa seaman na nagtatrabaho sa kusina na hindi naman ganun kalaki ang sahod ko. Na enough para masustain yung leisure na gusto kong gawin. Kasi actually guys, ang big bike para sa akin to guys, on opinion ko lang to. Ang pagkakaroon ng big bike, isa siyang parang liabilities, hindi siya isang asset. Unlike sa scooter, ito mapapakinabangan mo sa hanap buhay, pang service, transportation, kunyari pang vlog. Aside pa sa mga gastos, ito pa yung kinonsider ko sa kanya. Kailangan ko pa isipin yung parking namin pag nag-big bike ako. Parang gagastos siguro ako na around 500 to 1,000 monthly para sa pagpaparkingan niya. Tapos kunyari, pupuntahan ko pa yung girlfriend ko, saan ko ipaparking, mamamalengke ako. So ang dami ko talagang i-consider. Para sa akin guys, mas madaling bumili ng big bike kaysa sa pagme-maintenance ng big bike. Kasi pag bumili ka ng big bike, andyan na eh. For someone na 29 years old, nag-spend na ako ng siguro 8 years na ako sa pagbabarko. Gusto ko kasi rewardan yung sarili ko bago ko mag-30 na makalaya na ako sa pagbabarko, makapag-retire na ako permanently. Actually dati guys, nung nag-aaral pa ako, sobrang inggit na inggit ako sa mga taong nagbabarko, sa mga nakikita ko.
Pero nung na-experience ko na yung hirap sa pagiging pagbabarko, sa pagiging OFW, alam mo yun, malayo ka sa mahal mo sa buhay, nakakulong ka sa parang maliit na kwarto, tapos ayun, syempre yung pagod, tapos yung marami kang kailangan pakisamahan, napakahirap. So alam mo yun, gusto ko na rin makalaya doon sa part na yun. So hindi ko kayo dinidiscourage pagka kumuha ng big bike. Isa lang to sa mga opinion ko na baka makatulong, point of view kumbaga, na bago kayo kumuha na maisip nyo rin tong mga bagay na to. So gawa tayo ng mabilis na pros and cons. Pros ng scooter, mas mura siya. Pangalawa, mas mura ang maintenance, mas mura ang langis, mas mura ang gasolina. Very friendly sa mga parking spaces, hindi kailangan ng sobrang laking space. Kahit sa palengke kayo, sa mall, o sa kalsada naman, sa singit-singit, 'di ba? Tapos sa gulong, mas mura din ang parts niya. Kunyari, papalit kayo ng gulong, mas mura siya, 'di ba? Masiraan kayo ng pyesa, mas mura. Tapos marami pa kayong mahanapang parts. Ang tanging cons lang na nakikita ko rito sa pagbibili ng scooter, actually kahit anong scooter to, hindi lang ADV 160, ay hindi tayo makadaan ng expressway. Ang pros naman sa big bike, ayun nga, unang-una makakadaan ka ng expressway. Pangalawa, mas mabilis yung motor mo. Pangatlo, yung napakaangas, diba? Kahit ang bigat-bigat, pero feeling mo sa kalsada, parang ang main character. Pero ang cons niya, ayun nga, sinabi ko kanina, mas mahal, maintenance, parts, kunyari gulong, yan, yung mga piyesa sa motor nyo na kailangan palitan, yung mga check-up cleaning, ganyan. And then, sa gasolina. Kaya to be practical, if gusto nyo magpaka-practical, lalo na napakamahal ng inflation sa atin, katulad nito, yung gasolina nag-rollback ng 3 pesos nung mahal na araw, tapos balik na naman sa plus 1.50 something ulit sa price, nag-hike na naman siya, diba? So yun nga, parkingan. So inulit ko lang din yung mga sinabi ko kanina. So yun yung pros and cons natin. So if tatanungin nyo ako kung kailan ako kuha ng big bike, wala pa akong idea, tagal-tagal pa po. So yun lang guys, gusto ko lang sana makatulong tong share natin ngayon para sa mga sa mga nag-iisip kung unahin ba nila big bike o unahin ba nila scooter. So and then guys, this is just a friendly advice. Sundin nyo kung ano yung gusto ng puso nyo. Isa lang, payo ko lang to kasi gusto ko talaga makashare dito sa ating channel na mas makatipid tayo sa pera, mas maging practical. So guys, ayun lang masasabi ko. Syempre kasi iba sa atin pangarap talaga magka big bike. Wala namang masama po doon kung gusto niya na talagang kunin yung pag-big bike. Pero yun nga, at least somehow medyo may idea kayo sa mga gagastusin, di ba? Sana nakatulong tong paggawa natin ng breakdown, paggawa ng pros and cons sa pagbibili ng scooter tsaka big bike, kung ano ba dapat unahin muna. So yun lang guys, dito ko na po tatapusin. At ito si Blanca, ang scooter na pinili natin. Paalam na rin sa inyo and see you guys on the next content. Bye bye!